Masasabi ba natin na hati ang taong bayan kung sino ang paniniwalaan at sino ang kakampihan? Sa tingin ko hindi. Mas marami kasi ang nagpapakita ngayon ng suporta sa isang matapang na Vico Soto. Meron tayong nabasa ang sabi niya, bakit kailangan pa daw magsalita na itong si Vico Soto laban nga sa mga diskaya, yung nanalo na naman daw siya. Yun yung problema eh. Kahit nasa punto na nasa pwesto na, nanalo na si Vico Soto, Mayor Vico. Sa tingin ko dapat rin talaga siyang magsalita. Dahil kung hindi, um, sigurado pagkatapos ni Mayor Vico, kung hindi lumabas tong issue na ito, sigurado nakaabang para makapwesto sa pagka-mayor yung mga diskaya na yan dyan sa Pasig City. Dahil mga bata pa yung mga yan, natural lamang din na yung termino ni Mayor Vico Soto ay magtatapos. At siguro, um, mas mas magiging lamang na itong mga diskaya kung sino man ang posible nilang maging katunggali dahil nga sikat sila, sumikat sila dahil sa interview ni Julius Babaw at ni Corina Sanchez. Yan po ang pinagmulan. Yan din po ang syempre ang kampo ng mga journalists na ito, Corina Sanchez at Julius Babaw. Natural lamang na didepensahan din nila ang kanilang sarili. Natural din lamang na itatanggi nila yung kuno ay nagkabayaran nga para i-promote ang mga diskaya dahil nangyari itong mga interviews na ito bago pa man ang eleksyon. Yun naman pala ay may plano na talaga. Para bang coincidence ba ito na sa dami kasi ng sabihin na natin, rags to riches story. Totoo, rags to riches naman itong mga ito eh. Kaya lang kasi, inspiring ba yung kanilang rags to riches story? Para kasi hindi. Para kasi ang nangyari, nagyabang yung mga diskaya. Nanliit nga yung mga manonood, di ba? Para nakakapanliit na ganyan pala kayaman itong mga ito. Pero ito na nga, naglabasan na kung ano yung pinagmula ng kanilang yaman. Yan, pinaiimbestigahan. Ito yun, oh. Kwinestyon ni Mayor Vico Soto kung bakit may kilalang journalist na pumapayag na mag-feature ng contractors na pumapasok sa politika. Hindi ba nila iniisip yon? Teka, ba't kaya handa tong magbigay ng 10 million para lamang magpa-interview sa akin or sa kanila nga? Anyway. So, ito daw ay cyber libel, sabi naman ni Corina Sanchez. Mukhang magkakaroon ng labanan sa korte. Yung tapang, yung pagiging totoo at laging nasa tama ni Mayor Vico Soto, at dadagdagan mo pa ng kanyang malinis na track record niya. Malinis na tao, di ba? Malinis ang hangarin lagi sa kapwa at sa ating bansa. Hindi yan mapapatumba. Hindi yan matitinag ng mga ganitong banta na cyber libel case. Ito yon. Lagi naman daw na rags to riches ang pinifeature nga netong si Corina Sanchez. At yun nga, wala daw itong dagdag bawas. Walang bayaran na nangyari. Natural, may bayad sa producer siguro, pero yung 10 million kasi na tinutukoy ang inalmahan netong mga journalist na ito. Ito daw ay wala namang kaso kung tutuusin, pero yung code of ethics daw ng mga journalist ay mukhang nilabag na itong dalawang ito. At tila ba ang tinutukoy dito ng mga kababayan natin, delikadesa naman. At sana mahiya daw kayo. Ang sabi nga po ng isang miyembro ng Board of Trustees ng Center for Media Freedom and Responsibility, sa tingin ko meron tong karapatang magsalita dahil sa kanyang pwesto, di ba? Ito daw ng mga journalist na ito na sina Julius Babaw at Corina Sanchez ay pinopromote ang kontratista. Pinopromote yung contractor. Pag-promote daw yung nangyaring interview na yon. It is not to inspire. Bakit kasi, di ba? Paano, sa halip na maka-inspire, talaga ba? Talaga lang?
Nanliit ang marami nating kababayan. 'Di ba? Ang mamahal na mga kotse at marami pang iba, napaka-insensitive nung kanilang mga pananalita at sa halip nga na maka-inspire, nakaka-insulto rin.